The complainant in this case entitled in the matter of the impeachment of Ferdinand R. Marcos Jr., President of the Republic of the Philippines, Manuelito de los Reyes Luna, yours truly, Jacinto B. Paras, Ferdinand S. Topacio, Michael T. Defensor, Harold Respicio, Mary Catherine Diaz Binag, and Virgilio R. Garcia. Is it fair to call you supporters of the Vice President? Is it fair to call supporters of the Vice President? We are not supporters of the President. Of the Vice President. Of the Vice President. We are not supporters of the President, but we respect the office of the Vice President because he's the elected official of the land, second highest official of the land. We are citizens of the Philippines and we are exercising our constitutional duty to file this impeachment to question the betrayal of public trust, culpable violation of the Constitution, and graft and corruption and other high crimes of the incumbent President of the Republic of the Philippines, President Ferdinand R. Marcos Jr. Pero is it right to say na kayo po ay pro-Duterte group na nag-file? Irrelevant yun eh. Because this is not ano. Tatanungin kita, kuya. Saan ka? Pro-Philippines? Pro-people? I'm just Yeah, that's why I'm asking the same question. I'm asking Bukas na may Can I press just con. answer that? This is a people's complaint. This is a people's complaint. Wala. This is a complaint of the people of the Republic of the Philippines. Alright, magre-react tayo dito mga kababayan na kung saan ay nasupalpal no, itong taga-media na nag-question pa mga kababayan no, dito sa nangyari ng pag-file ng pangatlong impeachment complaint laban kay PBBM mga kababayan. So baga gusto niyang palabasin na mga Duterte supporters po kasi itong sila Atty. Topacio mga kababayan no, at hindi naman po yan maitago no, na talagang very vocal po sila dito sa pagsuporta kay VP Sara at kinundi na itong mga korupsyon no, na nangyayari ngayon sa administration. At yun po yung gustong palabasin yata ng taga-media mga kababayan no, na di porket mga supporters po sila ni VP Sara ay hindi wala po silang karapatan na mag-file po ng impeachment complaint laban kay PBBM mga kababayan. At bagay naman na sinupalpal po siya ng nila Kati Binag mga kababayan no. At talagang tinanong siya kung para saan ba siya, dito ba sa mga Pilipino or hayaan niya lang na itong lantaran ng mga korupsyon na nangyari sa administration ay pikit balikat lang po niyang or i-ignore lang no, itong mga korupsyon na ito. Hindi lang po sila or hindi na lang sila kikibo sa nangyayari ngayon at hindi na po papanagutin no, itong mga involved dito sa korupsyon na ito. And it seems na si PBBM ang pinaka pinuno mga kabayan no, siya yung pinaka leader ng ating bansa ay may panagutan po siya dito sa nangyayaring korupsyon no. Although sinasabi niya na wala po siyang kinalaman dito, walang alam, ay hindi po tayo naniwala dyan mga kababayan no, na imposible talagang wala siyang alam dito sa nangyayaring korupsyon sa ating bansa no. At mayroong mga naglilink nga sa kanya mga kababayan di umano, itong kay Saldico na mismo siya ang nagutos nga dito sa pag-insert ng mga bilyon-bilyon at yung mga allegedly na mga deliveries mga kababayan ng pera no, doon sa kanilang bahay ay na bulgar na po yan mga kababayan. Until now wala pong nakulong no, doon sa kanyang mga pinangako na mga makukulong dito sa mga nagnakaw sa gobyerno mga kabayan. Samantalang panoorin natin mga kabayan pa ang iba pang nangyayari doon sa loob ng opisina ng Secretary General ng House of Representatives. At uminit nga po or medyo nainis nga mga kabayan no, itong sila Atty. Topacio at Atty. Luna dahil nga po ay nasa Taiwan pala mga kababayan no, itong si Atty. Garafil no, or Secretary General Garafil. At kini-question nila dito bakit nandoon siya knowing na meron daw pong executive order na One China policy mga kababayan no. At imbis na magtrabaho na po siya dito sa gobyerno no, dito sa House of Representatives bilang SecGen ay wala rin po siyang itinilagang deputy mga kabayan no, or wala siyang kahalili. Ministerial daw po yan talaga mga kabayan na talagang mayroong magtanggap doon ng mga ganitong cases. Pag wala doon yung pinakapinuno ay meron pong assistant or deputy na tatanggap mga kabayan no, sa mga complaint for this matter, itong impeachment complaint mga kabayan. At kaninang umaga nga rin po ay nag-file din po ang Makabayan Black ng impeachment complaint kay PBBM no. Hindi po tinanggap dahil nga po wala nga po dyan si Secretary General Garafil na sa Taiwan mga kababayan. So panoorin po natin dito ang bahagyang tension din po no, sa pagitan ng isang abogado na
nagtrabaho rin po dito sa House of Representatives na nag-assist sa kanila mga kababayan doon sa loob, no? Saan ang section? For the record. Where's the section? For the record. Taiwan. And in her absence, who is the acting Sekjen? Sandali. For the record. Who is? It's you. It's you. There is no acting secretary. Siya ang ano. Who's the second in But you command? are second in command. In this office, I am the executive. Nonetheless, we are tendering and preparing our original complaint and the annexes for and under and by virtue of the Constitution of the Republic of the Philippines. Kaya kanina ko pa sinasabi, baka meron kayong binabiolate na civil service regulation. Kasi you're supposed to be, pagka wala dito yung Automatic. May officer in charge. merong papalit, merong susunod. Bakit si Galapin? Nag-ano na naman, pumunta ng Taiwan. Hindi, kung wala siya, the office is here. Okay. We have already, di ba? We've established yung already. Given it, si attorney naman was kind enough to state yung legal basis. So, okay na tayo. Ha? Congressman Mike, di ba mayroong executive order that since there is a one China policy, restricted ang travel ng public officials natin to Taiwan? Ibang topic na yan. Hindi. For the record. For the record. So, because, kaya naging relevant yun because the reason for the absence of the Secretary General is that she traveled to Taiwan. And under the one China policy, restricted government officials, even on private visits, restricted to Taiwan under the one China policy. May exceptions, of course, but tingnan natin. Thank you. Okay lang. We understand. So, ano na ngayon? And see you. You don't walk na rin. Yun nga. Anyway, binigyan naman ni attorney yung... Tender naman tayo, that's enough. That's the legal requirement. Tira, manong? Let's go. Iwan ang mga bigyan. Bigyan na lang namin. Ay, Kong. That's the legal requirement. No person. Iwan kaya. Thank you. Anong statement natin? Well, una sa lahat, si attorney was kind enough to come here and sabihin niya na hindi niya kaya tanggapin. So, ito yung opisina to kasi hindi naman tao eh. Ba't na office? Sa saligang batas, kailangan niya tanggapin talaga. And ito papakita lang na talagang yung nako ng impeachment ay kalokohan at gusto nilang babuyin ang ating proseso ng saligang batas sa impeachment. Ito lang ang pagkakataon ng tao magreklamo, hindi ba pinayagan? Attorney Topacio, any statement? I give my full assent to the statement of Congressman Mike Defensor na talagang sinisikil yung karapatan ng mga taong bayan na sila ay magreklamo. Congressman Paras, ano po statement natin sa kanilang pag-refuse ng ating complaint? Well, unang-una, wala daw yung SecGen. Nasa Taiwan daw. Unang-una, yung SecGen, she's violating the one China policy. Kasi dati siya doon na head ng NECO. What's her business there? When she's supposed to work here to receive our complaint. So, dapat matanggal yan si Garapel. Tawag ko nga dyan, Garapal eh. Alright mga kababayan, yun po yung bahagyang tensyon no, na nangyari doon po sa loob ng opisina ng Secretary General ng House of Representatives dahil nasa Taiwan nga daw po ito at imbis na magtrabaho ay wala po ito mga kababayan no, at isa pa meron daw pong one China policy mga kababayan no, na parang pinagbawalan no, or pinag-prohibit itong mga officials ng gobyerno na pumunta ng Taiwan. So hindi na po natin i-discuss yan further dahil wala po tayong masyadong knowledge patungkol dyan mga kababayan. No? So dito lang po tayo sa pangatlong impeachment complaint na ihahain sana laban kay PBBM ng grupo nila Atty. Topacio, sila Mike Defensor. So sila po yung mga complainant mga kababayan, no? Sila Atty. Manuel Luna, Atty. Harold Respicio, kay Cathy Binag at iba pa mga kababayan no? At hindi pa po nila pinangalanan kung sino po yung magiging endorser dito mga kababayan no? Or kung sino yung mag-i-endorse na congressman dito sa impeachment complaint na ihahain nila. So take note mga kababayan, no, itong impeachment complaint na gawa nila ay 44 pages mga kababayan at meron pong 3,000 annexes no. Unlike doon sa naunang impeachment complaint no na inihain nila Atty. De Jesus na inendorso naman ni PPP party list or Pusong Pinoy party list Nisay ay maiksi lang daw po yun mga kababayan no at
halatado daw na gawa-gawa lang daw po yung impeachment complaint na yun, mga kababayan, no? At naniwala sila na hindi po talaga yun mag-stand, no, sa impeachment trial dahil kulang-kulang, mga kababayan, no? At basura nga yung tawag ng iba doon sa naunang impeachment complaint laban kay PBBM, at ito daw po yung genuine na impeachment complaint, mga kababayan, no? Itong inihain nila ngayon na 44 pages at 3,000 annexes, no? At pati na rin doon sa Makabayan Black, naniwala po dito si dating Congressman Mike Defensor na legit yung impeachment complaint na yon ng Makabayan Black, no? At itong sa kanila kumpara doon sa naunang impeachment complaint na napakaiksi lang, mga kababayan, at basura daw po yun nga, mga kababayan, yung sabi nila. At sa ating opinion nga, nung nasabi na natin na baka strategy lang po ng Malacanang yung impeachment complaint tayo, no? Para inunahan lang nila, mga kababayan, no? Itong mga legit na grupo talagang may pakay talagang panagutin si PBBM, no? Na ma-impeach po si PBBM dahil dito sa mga solido na mga argumento, no? Dito sa mga impeachment complaint nila na itong may kinalaman sa nangyayari ngayon, no, sa liderato ng Marcos administration. At ito na nga po yung culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, and graft and corruption, mga kababayan, no? At isa pa ring napaka-challenge dito, mga kababayan, ngayon sa mga naghahain ng impeachment complaint laban kay PBBM ay itong talagang suporta, no? Majority ng mga congressman ay talagang nasa administration, mga kababayan, na sumuporta. At yung majority floor leader pa, na kung saan siya rin po yung chairman ng Committee on Rules, mga kababayan, na kung saan ito po yung magtingin din po, no, dito sa mga impeachment complaint na ito bago ipadala doon or tatalakayin sa Committee on Justice, ay walang iba kundi mismo yung anak ni PBBM na si Congressman Sandro Marcos, mga kababayan, ang chairman ng Committee on Rules. So tingnan natin, mga kababayan, kung ano po yung gagawin kaya dito, no? Kasi may nauna ng impeachment complaint at nasa office of the House Speaker daw po yun, mga kababayan, no? Ang impeachment complaint na yun. At itong ngayon, yung impeachment complaint na inahain nila ay hindi nga tinanggap dahil wala dyan yung Secretary General, ay baka sa Lunes, mga kababayan, no, babalik dito sila Attorney Topacio at maging yung Makabayan Black, no, kung babalik po sila at maghain o mag-refile ulit sila, mga kababayan, ng panibagong itong pangatlong impeachment complaint laban kay PBBM, mga kababayan, no? At tingnan natin kung wala ba ditong technicality na mangyayari, no, or technicalities, kasi dalawa na po itong impeachment complaint na hindi natuloy ngayong araw, no? Tingnan natin kung uusad dito, mga kababayan, no, kung kailan din po babalik dito si Secretary General Garafil, no, mga kababayan, sa Pilipinas, no, kasi nasa Taiwan lang naman po at hindi po alam natin kung ano po yung pakay niya, kung talaga may related sa trabaho or sa private niyang buhay, mga kababayan, yung kanyang pagbisita ng Taiwan, no, mga kababayan. So abangan natin sa Lunes, malalaman natin kung darating dito, no, or makabalik na ng Pilipinas yung Secretary General at tanggapin itong pangatlong impeachment complaint laban kay PBBM, mga kababayan, at yung pangalawang impeachment complaint na rin ng Makabayan Black, kasi hindi rin po na i-file kasi nga wala nga po doon yung SecGen. So ano po masasabi nyo dito, mga kababayan, sa pag-file ngayon na hindi natuloy dahil hindi tinanggap dahil wala yung Secretary General? So ano pong masasabi nyo? Sa tingin nyo po ba ay may tsansa na ito yung kukunin, no, na impeachment complaint at i-transfer, mga kababayan, no, doon sa Senado, mga kababayan, no, kung halimbawa ay matutuloy, no, or lulusot dito sa Committee on Justice at i-forward na po nila ito sa Senado para sa impeachment trial na, mga kababayan, no, kasi doon po yung huling kabanata, no, ng impeachment complaint, no. Impeachment trial na po ang susunod at mga senador na po ang maglilitis dito, mga kababayan, at malalaman natin doon ang mga ebidensya, mga kababayan, kasi doon na po yung talagang totoong laban ng impeachment, mga kababayan, no, sa Senado na po maglabasan na po yan ng mga ebidensya, mga kababayan. Both parties, itong inuakusahan at yung akusado, ay maglalabas po sila ng mga ebidensya whether or not ay guilty ba or not guilty, no, dito sa
mga impeachment grounds, no, mga kababayan, na itong culpable violation of the Constitution, graft and corruptions, and betrayal of public trust. So ano pa masasabi dito mga kababayan, please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.